magandang tanghali. Kumikinang na ulan, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicole Ayala. Yeah. Grabe, Jigs, matatapos na yung October. Kaya nga, ang bilis Ang bilis. Ako, alam mo, dadaan lang to yung undas. Wala na, dire-diretso na talaga. Sunod-sunod na yung mga party. Sa sobrang bilis ng takbo ng panahon, nakalimutan na naman po natin lahat mag-ipon. Ang bilis ng panahon, nakalimutan po natin mag-diet, di ba? Nakakaloka. Nakakapag-ipon ka pa ba? O part pa ba ng vocabulary mo yung ipon? O talagang sadyang sa sweldo natin ba natin ipon? Well, all of the above? Pagdating sa ipon kasi, bahala na yung misis ko. Wala talaga akong ipon. Kaya sabi ko, pag iniwan ako ng asawa ko, nga ako. Totoo. Ito yung sinasabi ko na, pag halimbawa, kunyari, sama-sama tayo, biglang Jeg, sama ka sa amin. Tapos kunyari, pumunta tayo, let's say, sa Baclaran, tapos makadunggol ka ng isang bilao ng kamatis, hindi mo mababayaran yung mga kamatis? Ay, hindi naman. Alam mo, basic din sa mga lalaki. Anong gagawin mo? Paano mo habulin yung mga kamatis? Meron kaming tinatawag na emergency fund. Ayon! Para naman sa panahon na may mga madudunggol po ng mga bilao ng kamatis. Akala ko totaling wali. Meron namang mga nakaipit. Mga nakaipit. Ayan. Very good. Emergency fund. Pero pag in terms of ipon, si Mrs. talaga. Si Mrs. talaga. Alam mo, naniniwala ako na ang bawat family, iba't iba ng dynamics. Tama. Totoo yun. Diba? What works for you does not work for me. For example, sa akin mo ibigay, Diego. Sa akin mo ibigay ang pera? Ay nako, basic. Basic, bukas pupulutin kami sa kangkungan. Kangkong na kami 1 year, ganun. Depende kasi sa may time kasi na, halimbawa, sa amin, magaling na budget officer yung misis ko. Actually, simula nung nag-asawa kami, binigay ko na agad yung ATM ko. Teka, bakit mo binigay agad yung ATM mo? Kasi feel mo na, kilala ko sarili mo. Kilala ko sarili ko. Parang hindi ko naman naiisip yung ikaw na na pwedeng magastos. Pag may pera kasi ako, parang nag-iisip ako ano ko yung pagkagastusan ko. Ganun ako Okay. Kaya mas better na pag wala akong pera. Hindi wala kang gagastusin, di ba? Hindi ka nag-iisip. Tama. Totoo din. Mas maganda yung kilala mo yung sarili mo. Kaya ako, wala akong sariling credit card. Kasi kilala ko din yung sarili ko eh. Ninja ka kasi. Swipe! Ganon! Oo. Alam ko talaga. Tapos mababaon ako dyan. Tapos yan yung dahilan ng pagkalugbok ko sa buhay. At pagkadilim ng ng paligid. Pero yung kuminsan ng pinagdahilan ng bakit nag-aaway yung mag-asawa. Finances. Halimbawa, yung mga credit card, magugulat yung mister. Correct. Biglang darating na Tama. Diba? Tapos tong mga binili? Yun, Hindi ko naman to nakita. Correct. Yan. Yan yun eh. Kaya mas maganda. Pero ideally, sa tingin ko, dapat yung talagang very open kayo with your finances. Diba? Pero yun nga, sinasabi natin, diba, hindi naman siya one size fits all. Correct. So, kanya-kanya din naman talaga siyang dynamics. Pero syempre, dahil mag-asawa na kayo, kaya nga conjugal na eh. Kung anong kanya ay iyo, kung anong iyo ay kanya. Sa inyo, dapat, sino yung budget officer? Syempre, kailangan pa bang i-memorize yan? Jawadi. Basic, si Jawadi. Yan, kaya nga na-intriga yan eh, 'di ba? Kasi nag-e-entrega ako sa kanya tapos 'di ba gets mo? Kasi pag sa akin, promise. Mauubos ko. Kasi kilala ko talaga yung sarili ko. Makakita lang ako na makinang. Makakita ako na makulay. Ayan. Sabihan ng si Nicole na maputi. Correct! Ibigay 10,000. Ganun ako. Yung kapahiyaan na kesa mapahiya, oo na lang, ganyan. Tsaka kung mapapansin mo, very maximalist akong tao eh. Mahilig ako sa gamit. So for example, meron akong ganitong tumbler na pink. Kung tutuusin, ang tibay nito, kahit hanggang mamatay ako, buhay pa tong tumbler na to, di ba? Pero pag may nakita ako na isa pang pink na tumbler, bibilin ko rin. Kasi cute din yun eh. Ganon. So, hindi ako pwedeng budget officer. ang lagi kong sinasabi sa asawa ko, alam mo daddy, siguro kung lahat talaga na entrega ko nung araw, sabi ko, siguro mas maganda yung bahay natin. Siguro wala siyang butas sa bubong ngayon. Totoo
Oo, may ganun ako pagsisisi. Tapos sinasabi niya sa akin, huwag ka na magsisi. Kasi yung mga pera naman, kanya-kanya naman yan eh. May mga iba na, like for example, meron tayong dating boss na hindi siya nag-i-invest sa bahay, pero nag-i-invest siya sa sasakyan. Kasi ang punto niya, mas maraming beses o oras na nasa sasakyan siya versus sa bahay. Ganon. So, kanya-kanya yan. So, sabi ko, kasi parang ang gastos-gastos natin dati, ang dami natin party, ang dami natin pinupuntahan. Tapos sabi niya, pero hindi ba, di ba, masaya ka naman? Masaya din naman yung mga bisita natin. So, huwag mo nang pagsisihan. Ang mahalaga naman dito, may chance para magbago, di ba? Well, actually, kahit gagastusan mo yung yung experience, yun naman dapat ang hindi mo pang hinayangan na na pinagkakagastusan mo yung experience, correct. yung mga travel ninyo. Kasi yung mga larga. Hindi mawawala yan sa inyo eh. Correct. Kaya ako, panay-panay ang picture ko dyan, kahit galit na silang lahat. Ayaw na ng picture. Ay na naman si Mami, picture na naman. Ay na naman, video na naman. Kasi ang sa akin, di ba, for example, when I was 7, I don't remember traveling. Malamang kasi wala naman kaming pera. Pero ibig sabihin, wala din naman ako masyado maalala nung 7 ako eh. Pero at least parang feeling ko, kung may picture sana, kung may video sana, hindi ko man maalala, kaagad, 'di ba? Merong ebidensya, may resibo. Correct. Kaya ganun ako sa kanila. Kaya sa mga nakikinig ngayon ng mga mister at mga anak, hayaan niyo na 'yung nanay na mag-take ng a lot of pictures and a lot of videos because pictures it did not happen. Videos na wali it did not happen. Ganun. Saka kasama ata nakapackage talaga yun sa mga Correct. babae. Totoo. Alam mo ba nung minsan napunta yung asawa ko sa ibang bansa. Pag-uwi niya, kasama niya kaibigan niya. Pag-uwi niya, sabi niya, alam mo ba na yung trip ko dito sa bansang to ay ang pinakamasayang trip sa lahat? Tapos na-hurt pa ako. Sabi ko, ganun? Hindi ako kasama, pinakamasaya ka? Oo, sabi niya, kasi walang nagpipicture sa akin. Pambihira! Wala nagpipicture, nakakaloka. Yung pala yung dahilan. Gracious. Kanya-kanya talaga. Tsaka nakapackage siya talaga yun. Kapag ka meron kang inasawa, asahan mo nagpipicture yan. Ako kanina tinitingnan ko yung phone ko kasi kagabi, nung nagbabrowse ako may kuha pala ako ng video na nakaupo ka na, pinapaypayan ka. Totoo ba? Patingin? Bakit? Edit ako? Hindi, parang lasing na lasing ka eh. Totoo ba? Parang, ayan tinan mo. Oo nga. Oo nga. Yan pala yung sinasabi. Ayoko nga. Parang susuka na ba ako niyan? Na umiiyak ka. Ano ba yan? Hindi na patakita natin. Hindi na matapos-tapos yung mga resibo nitong inuman ng kasal ni Rocky. May resibo pala yan, Ayaw, tingnan natin, Kita mo yung inaanak mo, oo nga pala. Yan pala yung sinasabi sa akin ni, nung isang kasamahan. Alam mo, naramdaman ko yung care sa'yo ng Love Radio. Kasi pinaupo ka nila, tas yung isa, nag-ponytail pa ng buhok mo. Sabi ko, sino nag-ponytail? Yung pala si Tanya. Tas pinapaypayan na ako. Bakit? Iyak ba ako na iyak nito? Iyak ka na iyak. Kasi tapos ka na mag-sorry dyan eh. Umiiyak tapos sumatawa ka na dyan. Iyak-tawa na ako dyan. Iyak ba ako ng iyak dyan? Ano ba yan? Tapos sumatawa ka. Kaya pala hindi na ako umiiyak ngayon. Naubos na. Naubos na nung gabing yun. Sabi ko nga, binubulong ko doon kay Konyo kahapon nung nag-meeting tayo na. Oy, ang strong ko, hindi umiiyak. Sabi ko, strong na. Nailabas na lahat. Parang feeling ko na ilabas ko na siya lahat nung nagwalwal kami. Kasi nung ang kinikwento ni Jeg, nung isang last week kasi, nag-meeting kami, tapos kasama si Chris. Tapos yun also yung first time na nakausap siya ng boss namin. Tapos syempre kung tutuusin, medyo madrama, di ba? Pero as a strong woman, walang iyak na naganap. Yung pala nandiyan sa resibo mo. Nandiyan sa ebidensya mo, iniyak ko na pala talaga lahat. Oh my gosh, nakakaloka. Send mo yan sa akin, Jesse. Kino-compile ko yan di ba? O tingnan mo, kahit yung mga ganyan, gusto kong kino-compile. Kasi resibo yan Correct. I mean, sabi mo nga kanina, di ba? Experience, 'di ba? Walang presyo yung tinatawag na experience. Yan yung memories na sarap mo balik-balikan. Oo, diba? Ganyan. O sumabalik tayo dun sa mga gastos-gastos, 'di ba? So, ako, Jigs, kapag sa akin mo nga binigay at inintrega, asahan mo lahat ng gamit namin kulay pink na. Kaya pala napapansin ko si Kajot pag may binibenta, diretso sa akin. Alam niyo, kahit di mo kailangan bibili ko talaga. Lalo na kapag kay Kajot. Hindi ako tumatanggi kay Kajot.
except na lang talaga parang kunyari, madami pa ako niyan. Yung tipong overflowing pa ako ng pagkain na yan o hindi ko pa nauubos. At parang hindi ko mauubos talaga. Yan, tatanggi ko. Otherwise, hindi. Oh, yun. Wala akong, may ganyan ako. Hanggang ngayon. Kaya hindi ako pwedeng, alam mo ba dati, lahat ng talent fee ko sa akin lang napupunta. For example, yung kunyari, hosting. Ngayon, hindi na. Ine-entrega ko na siya. Tapos, konti na lang yung napupunta sa akin. And I think that's more wise. Kasi hindi ko naman ikinamatay na hindi ko nakuha ng buo yung talent fee ko. 'Di ba? Tapos kapag kailangan pag may kailangan, biglang may lalabas yung asawa ko kasi nai-envelope niya. Envelope system si Kuya. Ano yun eh? Ano tawag doon? Very old school. Sinusulat niya talaga. Tapos at yung maganda, yung kahit na kunyari, akala mo maliit lang siya, pero kapag in-envelope mo pala at inipon mo ng inipon, hindi mo na malayan, 3,000 na pala yan, 5,000 na pala yan. Actually, ganun din ang ginagawa ni Let. Nung asawa mo. Tingnan mo, sila talaga dapat maging budget officer. Nung una kong na-ospital ako nung naoperahan ako. Sa puso. Oo, kasi kami lang inutusan niya yung kapatid niya na may isa siyang alkansya ng lagyan doon. Na pwedeng kuhanan. So naglalagay pala siya doon ng tagwa 1,000. Nagulat nga yung kapatid niya, paano mo na-impon to? Diba? Yung ganon. Kasi, at yun yung, that's the magic and we're so thankful. Buti na lang. Buti na lang talaga. Kundi walang madudukot sa panahon ng pangangailangan. Buti na lang magagaling yung mga partner. Totoo! Thank you, Lord. Alam mo talaga ang ginagawa mo, Lord. Salamat. Yung pula talaga ang dahilan kung bakit pinagtagpo-tagpo ang mga tao. Iba talaga mag-mix-match si Lord, ano? Galing eh. Alam mo yun, pwedeng magsama dalawang tao and pwede silang matagal na panahon. Pero hindi sila magkakatuluyan. Diba? Or pwedeng may mga taong akala mo sobrang opposite, pero sila talaga yung perfect fit eh. Ganon. Na parang you complement each other. Yes. Yung weakness ng yung isa pupunag. Correct. Din, vice versa. Correct. Diba? Diba? Kaya kung ikaw hindi mo nakikita yung ganyan sa partner mo, baka hindi ka lang appreciative. Pero marami yung ginagawa na hindi mo lang tinitingnan. Correct. Kino-compare mo lang kasi dun sa kumari mong Inglaterra. Exit na po kami for now. Mga kabisya, ako po ang kumikinang naulo, Diego Bandido. Kasama ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Diba? Ako talaga yung mauuto ng tapang kabayo. Ako talaga yung uuto ng tapang kabayo. Masascam ng mga gamot na pinapatak tas lalakas. Diba? Yung kapag ka sinuot mo tong bracelet na ito, magiging makapangyarihan ka. Ako talaga yan. Target ka talaga. Target talaga ako. Hindi ko alam kung maawain lang talaga ako or sadyang may extra lang din talaga. Pero I think more of, kadalasan maawain kasi talaga ako. Parang, bakit niya kailangan magbenta ng ganyan? Or ang hirap naman kunyari yung patak-patak sa tas lalakas ka. Ang hirap kayo ibenta nun. Well, it's more on siguro. Sige na, uto-uto. Sabihin mo na. Parang part could be trauma nung nakaraan natin. Hindi natin na-experience nung kabataan tayo na parang pwede. Gusto nating ma-experience yung ganitong mga bagay-bagay. Yan yung sinasabi nating ang tawag doon, healing our childhood trauma. Yan. Ako naniniwala din ako na ganon. Parang nakikita mo rin din yung sarili mo doon sa nagbebenta dahil ikaw yun dati walang-wala ka dumidiskarte ka lang. Totoo. So may mga ganyan. Ganon. So, hindi naman uto-uto pala. Meron palang trauma. Yeah. Kaya naging uto-uto. Kaya biktima ng scammer. Siya, mamaya tayo ulit. Bye-bye! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!